Chairman Sir, Senator Ronald De La Rosa, and the member, Senator Pitulpo. Sa lahat po, magandang umaga. I am Police Colonel Rayleigh Arnedo, the Provincial Director of Bulacan. So I'm here to brief you on the case of the Rodelio Vicente, sir. Please proceed. Sir, nag-umpisa ito doon sa warrant. Please kindly click the facts of the case. Ito yun, sir, yung umpisa ng case. The Pandi Police Station, may warrant, sir, na na-receive multiple warrant for a certain Conke. Then, Ano pong pangalan nung nakalagay sa warrant? Elmar Conke, sir. Your Ano po? Honor. Elmar Conke. Onke. Yes, sir. The subject of the warrant of arrest, sir. Onke, okay. Yes, sir. Then, accordingly, my information that that subject of the warrant ay nakatira, nandun sa bahay ng Vicente family. So, as yung warrant server, Sorry, sir. Ano pangalan po ulit ng ano? Yung subject nyo? Elmar Conke. Elmar Conke. Your Honor. Conke. Okay. Ano Then to? yung- Arrest warrant po, hindi to search warrant. Am I right? Arrest warrant, sir. Arrest warrant. So, ngayon, hawak yung warrant for Elmer Conke. May nagsabi sa inyo na asset ninyo or nakapagsabi sa inyo na si Elmer Conke ay nasa bahay ni Rodelio Vicente, sir. Rodelio Vicente. Okay, proceed, sir. Then, yun, sir, pumunta sila doon to validate the information at doon na, sir, nagkaroon na ng To validate. commotion. So, when you say to validate, paki-define po yung to validate. Validate, sir, confirm yung presence of the subject of the warrant. Okay. Doon, And sir. how did you do the violation? The validation. Siguro, sir, yung chief intel natin pumunta doon sa, sir, sa area at accordingly nakamotor sila. Then sabi nila about to ask a certain personnel No, sir, person. huwag na tayo papasikot-sikot. Ako na lang, I'll fill in the Yes, blanks. sir, yes, sir. Pinasok yung bahay to validate. May video ako, sir. Huwag kayo magsinungaling. You're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba. Pag sinungaling ka, I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. You're According under to oath, the you're under oath, Colonel. sir, kung titignan kasi natin yung bahay, sir, nasa gilid eh. Kaya nga po, Sige, pero merong mga video na nakapasok at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes, Your Honor. Naka-bonnet sila, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses. Yun yung nakita sa video, pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay, very good. Buti na lang kasi kung hindi, muntik-muntik ka na makulong sa baba, Colonel. Promise. Okay. So, pinasok. Pagdating po sa loob ng bahay, again, yung hawak niyo po, warrant of arrest for Elmer Conke. At wala kayong kasamang hawak na search warrant. Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok kayo sa loob ng bahay, nakabonet yung mga kasama mo. What happened then nung nasa loob kayo ng bahay? Siguro, Your Honor, tanungin natin yung kasi sila yung nandun sa area, yung personnel, Sino yan? Pandi Police Station? Pandi Police Station. Your Honor. Sa saan sila? Kasama sila, sir. Halika kayo dito. Para mupo kayo dyan. No? Nandito, sir, si Lieutenant Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung Sige. nasugatan doon sa Upo kayo doon. Lieutenant commotion. Bernardo. Sige, upo ka dyan. Sino pa kasama mo? Operasyon na yun. Warrant officer, dito. Upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayo ang nasa ground. So kayo ngayon sumagot kung anong nangyari doon. So, Yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, nakapiyansa No, po just sila. answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair. Yung biktima, ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma.
Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe, nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng, you cannot deny anymore. Kahit na nasa korte to, kasi recorded yan eh. Kaya raw kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po, dating Andito ang PNP hipe? chief. Andito ang hipe? Oh. Sir, Upo ka. kasama dito, sir, Your Honor. Upo ka dito. Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente, at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil ano tawag noon yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po Yung namin bisita. sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo, busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo. Yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. Baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, sasampahan pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, Your Honor. Hindi. Your Honor, kasi alam na alam ko tong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung doon po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. anong rason? Bakit daw ka kayo Hindi ko nga bitbit? po alam kung bakit. So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nakikasulta? Kaya Mr. Che, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha.
this is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman, naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is, hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman didiin dito. So, sagutin mo lang kung Your- anong